cellphone. Todo yug-yug na yan, Pray for the best talaga. So, today, lahat ng tao na nasa bahay, nasa work. And, mag-aano lang tayo, guys. Mag-luluto. Ay, meron ako nakalimutan eh. Nagbili na ako ng wireless microphone, nakakalimutan ko lagi gamitin. Pababa ko na naman sa ito. Okay. So, plug and play naman to. So, nalagay ko dito. Okay, hello. Testing. Edit naman tayo ng video. And nag-charge naman yung laptop para pag natapos ako magluto, for the edit ako mamaya. So, welcome sa munting kitchen ng aking father sa pagtrabaho niya dito sa Brunei. Okay, hindi naman natin yung mahuhulog. Nandito natin sa may strap. Yung, pati kung hindi magnet gamitin natin. Ito na. Okay, solved. And we will start cooking kasi today is Auntie Sujata's birthday. Si Auntie Sujata, siya yung isang worker ni father ko na nagtrabaho sa Keday Jahit. Keday Jahit meaning tailoring shop. Kasi si Papa may tailoring shop dito sa ibang bansa. And then, yun yung, may dalawang worker siya na nagsistay dito kasama namin. Makikita mo din sa mga ibang videos ko and reels ko. Today, birthday niya, di niya alam na alam namin. Hindi siya aware na alam namin. So today, magluluto ako ng oatmeal cookies, chicken inasal, para may iba din yung taste natin, diba? Kasi Nepalese sila, pure Nepalese sila. Tapos ako, I'm just right at the middle. Kasi si Papa is Nepalese and my mom is a Filipino. Tapos, medyo messy yung kitchen natin today. Gagawa tayo ng chicken inasal, gagawa tayo ng cookies, and then, pancit canton. Not pancit canton, ginisang canton gisano. Okay, so mag-start tayo. Mag-i-start tayo sa cookies. Kasi si chicken, medyo matigas yung loob. Kanina pa yung naka-out. But, we need to make sure naman diba, na para at least hindi siya frozen sa loob pag marinate natin. I know kung tutusin dapat yan ang mauna. Pero, yeah, well, how do I say this? First video ko kasi ito na super long. Nilinisin ko yung mga baga nito. Tatanggalin ko yung mga baga, hindi sila mainit. And then maybe yung bones na to na nahanap ko sa chest freezer namin, pwede natin siyang ipakuluan. Let's boil it. And then yung shredded chicken, we can mix it with the canton guisado. So, today is like, what is in your freezer or what is in your refrigerator, yun yung gagamitan natin today. Pero of course yung manok binili natin specifically for her birthday. And yung ito, I know it doesn't look a lot, but it's too much once you boil it. Hindi natin i-heat all through. Ayan lang. Kasi rinouse ko na to kanina and super init niya. So yung chest freezer namin, it's very hot. Ay, very cold talaga. So, ang dali. As in 5 minutes lang, umagas na siya. And dito, this is fresh Atsuete seeds. Maraming mga puno dito sa Brunei. Nito. And
nobody knows sa Atsuete Black Hole and whatsoever. Hindi yung local, hindi sila mahilig sa parang sa atin, sa mga probinsya, di ba? Ang hilig natin sa, uy, may mangga, pipitas, malunggay, pipitas, papaya, manghihingi. Pero dito hindi, iniiwan lang talaga nila yung nature kasi pinipreserve din nila kahit yung place nila is like a city almost. And we use our oil. Ano lang guys, neutral oil. Ang Atsuete actually, kala ng mga tao, coloring lang siya. But, ang Atsuete guys, ano siya, nutty na flavor and aroma. Pandagdag talaga siya sa lasa kung tuusin. And ayun, nagkulay na yung oil natin. Papakulayan lang natin yan. Pag kulang yung color na lumalabas sa seeds, BG, ibig sabihin ng seeds dito, BG. Dagdagan mo lang yung, lime. Gulay, vegetable. Here, sayur. Oh my god, multilingual. Ito gawain ko guys, pag magcha-chop kayo ng kung ano, lagay kayo ng tissue o kaya towel na medyo basa-basa sa ilalim ng board para hindi na siya mag-slide. Kasi pag wala kayo nito, there's a chance na makat niyo sarili niyo ganito. Kaya always put something damp sa ilalim. Yan, table niya na yung gagalaw, hindi na yung board. Sharpen lang natin ng konti yung knife because I hate a dull knife. Ganun sana, sayang sana. Ito natin guys, manipis lang. Ang game, magbabarkada sila, tapos pag tutugtog yung kalpastangan bigla sa inyo. Yan yung naaalala ko lagi dito. Tugtog na hayop. Pero ay, fairness, ang ganda ng tugtog nila. Let's just choose something, funny. Favorite knife ko, guys. Okay, hindi na sumila. Okay. At ito oil pa lang yan guys. Wala pang mga panlasa. Soy sauce! Relax. And we will add some of this. Hindi ko lang mention kung ano. Ganito gawain ng Nepalese guys. So, ginger and garlic, magbablend sila, lalagyan ng bagong tubig, tapos ito-freezer na lang nila. And once kailangan mo na i-use, ganyan. And mainit na tubig lang ang ilalagay mo dyan. And wait lang. Okay, so ito na yung butter for ating cookies. Oat cookies ang gagawin ko. Bawasan natin ng konti. Hindi sila mahilig sa ito ay mga tao dito. Kahit ako. So, like that. Adjust ko na lang. Siguro honey na lang yung ilagay ko sa iba. Honey! Wild honey ito.
Mga mahaputing measurements dyan, ha? Hindi ko alam. It's all here. Kasi nagawa ko na siya dati. And kasanayan ba? Kung lagi ka nagluluto, parang for me, I don't need the measurement. As long as I know na yung mga gawain ko step by step, magiging okay yung resulta sa huli. Kasanayan ko na parang, ganun. And then we need baking powder. Ayaw magbubukas. Miss ko na si Derek. Konti lang. Kasi oats, guys, hindi siya nag-expand ng grabe. Kasi usually pag nagluluto kayo ng cookies, di ba, binipilog nyo lang, tapos ilalagay nyo doon sa tray, tapos, ayun, mag-ano na siya, magpupusa na lang siya mag-lay flat. But since oatmeal cookies yung gamit natin, ay yung gagawin natin, yung oats, hindi siya, naging crispy siya, but in the long run, hindi siya magpupusa, maghigda. Higda yan. Basta ganun. Okay, dry. Baking powder, just a little. Because oatmeals don't rise. And then, this is 1 kilogram, so we're gonna use half. Double it. Kasi, as long as the consistency comes out, it's like a Play-Doh. You get what I mean when, basta mamaya. Where did I put there? And I don't want to use a whisk because our whisk here is too big. And you know, nice din maglagay ng vanilla, but since we do not have, this is good. So matutunaw dapat siya. And then for me, ayaw ko yung consistency na ganito. Gusto ko creamy siya. 1/4 lang ng stick. Alam mo, I love this kitchen kasi kahit gaano kaliit niya, complete talagang gamit. Like, plastic, tissue paper, towel, diba? Paper towels. And then, meron din kaming lagay, cling wrap sa gilid na meron ng ganyan lang. So, keep. Yeah. And yung, yeah. Meron din kayo sa oven na pag yung heat is from the bottom or the up. Ang ginawa ko from the bottom first. Yun, tingnan niya yung consistency ngayon. Hindi siya super runny. Ganito yung gusto ko. Kasi medyo tinoast ko yung unang stick. Para yung amoy niya is like hazelnut. Ganun. Ganito yung gusto niya yung consistency. Guys, pero okay lang. Kasi pang taas lang. Sorry. Nag-gloves ako because I'm gonna use my hands to mix it. And kahit saan na ako nag-hawak kasi tatlo yung natin. Tatlo na yung dishes na ginagawa natin. Especially pag mag-multitask. Dapat dito mo. Don't worry, I'll wash it.
Ito nagkukwento. Na para siyang Play-Doh na, yung Goldfish and Things. Like, it's... $200 na oven natin, ibalik natin sa 180. Dito na tayo sa pansit. You know it, yeah. What should I just keep chasing pavements even if you leave nowhere? Alam mo, ako, one of my happiness talaga is whenever na nagluto ako tapos kinain ng iba tapos nakikita ko na masaya sila, even though it's not about the food, as long as masaya sila habang kumakain ng food na niluto ko. Kasi andun yung simpleng feeling, diba na? I was a part of their happiness. Ganun. I don't know why, pero alam ko na hindi ko naman talaga kinalakihan na gusto ko talaga maging culinary or whatsoever. I know it's my father's choice, pero okay lang. Kasi yung habang tumagal ako sa culinary school, natuto rin ako na mahalin ang pagluluto. At saka, ever since young ako, every time na nakaluto ako, even fried egg pag nakaluto ako ng fried egg, super happy ang mother o father ko, ganun. When they go to work, meron na silang fried egg with rice, ganun. Pero happy na sila sa part na yun. And it's been a long time din na hindi ko yung nakikita. Kaya thankful din ako sa part na, oo, migration is hard. Migration is really hard na. Ang hirap kasi, I'm not a pure race. Yung father ko Nepalese, my mother is Filipino. We grew up here. Dito kasi sila nag-meet sa Brunei. And we grew up here, learning the cultural values here na hindi pala yung sa amin. Ganun. Anyways, as long as bagong knowledge din siya sa amin na hindi bago. Let's say, dagdag kaalaman yung sinasabi natin. Diba? And thankful naman ako na kahit paano. My parents let me experience and learn the cultural values and the traditional ways of a place that isn't ours but still feels like home at the same time. Di ba kung magigets ng iba, but for me it's a big thing naman. And I'm happy. I'm just happy. And someday, I hope my happiness grows too. Sana hindi lang ako pala yung nagiging part, yung pagluluto ko nagiging part ng happiness ng iba. Sana ako rin nagiging happiness, ay part ng happiness ng iba rin. But it's no, basta ganun. I hope one day, I could feel that happiness that people would let me feel too. Happy naman ako. Hindi ako sad girl, ganun. But, one day, happy night ko lang. You will also like, if I lose your favorite, you will not clear skies. If I lose your favorite, I would do the same. Yan, crumbly siya oh, ganyan. Kaya kukuha tayo ng isang part, ganyan. And when you cook it, make it medyo flat. Kasi ipa-flat natin ulit yan after 8 minutes sa oven na naka 180 or kaya 200, depende sa kiliti ng oven nyo. Ganyan. Kasi ipa-flat nyo pa yan after 8 minutes. Ang total na minutes na pagluto niya, 25 sa oven ko. Okay? Mainit. Pasok ko na. Oven ko kasi nandyan kung saan nakastand ko. Okay? 180 ko muna and then yung heat is from up below. Okay. Hindi ko pa nalutuin. I-design ko lang ito. Tapos tinatingnan ko yung nasa oven yan. Okay. And, okay. Okay na siya. So,
kukuha kayo ng spatula. And then since hindi pa siya flat na grabe, kasi hindi talaga siya bababa, flat mo. Ganyan lang. Ano lang naman tayo magsasolute. Ensure na siya natin yung family. Ito guys, yung pinakuluan nyo, huwag nyo itapon. Pang sabaw natin yung later sa kanton. Ay, burgat. Tapos ito, ang gagawin natin dito. May pangaso pa mamaya. Ay, huwag na, kawawa. Buto-buto. For sure, pag may sobra, papakainin na naman yung bata. Ito, gagawin na natin. Gagawin na natin yung gaya. Sa tuwing na malapit na. Mga tanong, ang aking kumay. Few moments later.